Sassy, she didn't do anything on 12-hour saga. Tapos na nga yun eh. Oh, and balik-balikan mo yan. Oh, and then, ilagay mo yan sa, put it in the back of your head na doubtful pa rin ako kay Aimee kasi wala siyang ginawa ng 12-hour saga. Nobody's telling you to remove it from your head. Ang pinag-uusapan natin dito, kung ano yung usefulness ng hearing. Can't you actually have a better appreciation of everything that happened? Oh, hindi mo ma-appreciate na walang ginawa si Aimee within the 12-hour saga. Check! Okay. Bad point ka dyan sa akin, Aimee. Pwede mong ganyan, bad point ka sa akin dyan, Aimee. Hindi ba pwedeng sabihin mo na, ay, nagawa naman yung Senate investigation. May mga magagamit na material. Okay, checkpoint ka dyan sa akin, Aimee, pero hindi ko pa rin makakalimutan na wala kang ginawa ng 12 hours sa akin. Hindi nyo ba pwedeng pagsabayin yung dalawang yon? Dahil kung hindi nyo pwedeng pagsabayin yung dalawang yon, alam nyo kung anong problema ninyo? You have a problem in the head because a healthy brain can actually hold several thoughts at the same time. Alam mo ang mga tao na may tendency na talagang ma-recruit, ito yung mga yung kunwari yung mga bata na sobrang shielded, yung mga bata na pinalaki na parang, oh, dapat mabait ka, dapat ganito, yung dapat hindi ka mag-isip. Yung talagang sobrang sila yung magiging madaling ma-recruit eh. Kasi kapag di ba, nagre-recruit sila sa mga universities, nagre-recruit sila sa mga shala-shalang schools, even in Ateneo, ganyan-ganyan. Pag pinakitaan mo yung mga bata ng ganyan ng mga injustices, dapat tingnan mo, ito, sobrang unfair, ganyan-ganyan, sobrang ganyan-ganyan. Sobrang hindi to tama, grabe na ang opresyon, ganyan-ganyan. And since mabait sila, magkakaroon ng appeal sa kanila na, shit, oo nga, bakit ganyan? I will fight for them, ganyan, ayun. So, yun na na-recruit na part na ng grupo, ganon. And then, from then on, kapag kunwari, nagpa-participate na sila sa mga activities, nagpa-participate na sila sa ganyan-ganyan. And then, next level recruitment naman sila. Dadali na sa bundok, ganyan. Dadali na sa mga So, grabe yung na-master nila yung manipulation talaga ng ng damdamin ng mga recruit nila. Oo. Sinasabi rin nila di ba sinasabi rin nila kaamihan, ni Ivy Corpin, ganyan, at saka ng iba pang mga mga kadre na very vocal ngayon about university recruitment. Ayan. Tinitraining talaga nila na para maging magaling magsalita, yung public speaking, lalo public speaking. Hindi nila pinipili lahat. Ang pinipili nila yung mga parang may potential. Yes. 'Di ba? Oo. Yung mga yan, kaya parang para pag humarap sila sa tao, hindi sila halata na nagre-recruit sila sa NPA, ganun. Hindi ganun eh. Siyempre, hindi naman sila magpapakahalata talaga para masabi na, uy, iwasan ko to kasi parang nagre-recruit sa NPA. Parang ganun. Kasi parang hindi mo na talaga mamamalaya na, wait lang, ano na nangyayari? Mga ganun na. So, nakakainis at nakakaawa. Yung nabiktima ng rape, di ba 3 times? Bago niya naisip na, teka, mali na to 'di ba? Di ba parang yun pa yung nakakainis na, ayan na, ilang beses na kayo may nakikita ganyan, ba't ayaw niya pa rin maniwala na parang ginigihit niya sa amin na hindi totoo to. Ano ba? Di ba, ilang pamilya, ilang bata pa yung mabibiktima ng NPA na ganyan. Yung mamamatay ilang kabataan pa yung mamamatay as NPA combatant bago kayo maniwala na sa school nagsisimula yung recruitment na yan. Diyos me. Naalala mo, Miss Joey, di ba may nag-share din dati sa TikTok live mo na yung mga NPA na pinupuntahan yung mga bahay-bahay sa probinsya na kapag hindi napagbigyan dun sa letter na sinasabi, sinusunog yung tindahan. Di ba, alam mo yun, na yung mga tao, wala namang tayo bilang tao lang, di ba, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tinatry natin na mamuhay ng tapat, yung magtrabaho ng tama, yung mamuhay ng simple, yung parang mabuhay yun, mag-survive, tapos biglang gaganunin ka lang ng NPA na kasi hindi mo sila, alam mo yun, yung parang imbis na umunlad na yung bansa, natitigil kasi may mga insurgencies na ganyan. Yan nga din yung nagustuhan ko. Kaya ako, from yellow, lumipat ako ng idealism ko to Duterte kasi sila yung nag-open sa akin na yung mga insurgencies, kalaban din mas pragmatic kasi yung politics eh. Mas pragmatic kasi yung uri ng politika na ino-offer ng ng mga personalities na aligned kay PRRD, 'di ba? True. Kaya nga sana magising kayo sa katotohanan and wag nyo lang talaga antayin. Yun lang yung sinasabi ko kapag may sinishare ako na post sa FB ko, lalo na pag nabibigta naman ng MPA. Yun sa mga ayaw nyo maniwala, wag darating kasi yung point na kayo yung anak nyo yung mabibiktima, yung anak nyo yung mawawala nang dahil sa recruitment. Ayoko mag-wish ng ganun eh. Pero yun ba yung last option para masabi nyo na maniniwala na kayo kasi totoo pala nangyari sa inyo? Wag tayong aabot sa ganun.
Kumbaga, may mga buhay na patunay na totoo yung nangyayari. Kaya sana magising tayo sa katotohanan at huwag natin bigyan ulit ng pagkakataon itong mga party list na to na maghari-harian sa bansa natin. Kasi isa sila sa hadlang para umunlad yung bansa natin, maniwala kayo. Imbis na yung mga anak nyo nag-aaral ng mabuti at malay nyo maging successful na professional, tapos biglang marirecruit lang pala ng NPA, di ba? Alam niyo yun, sana ganito yung buhay nila, sana nakakatulong na sila sa ekonomiya ng bansa, tapos ang nangyari, naging terorista lang. Sayang! Di ba sayang? So, ayun lang. Maraming salamat, Ma'am Joey, kasi feeling ko mas malaki yung platform now since nasa YouTube na kayo, and I think it's also time for me to share kasi nakakagigil talaga yung mga taong hindi naniniwala sa recruitment ng NPA. Maniwala kayo, totoo yun. Correct. Ayan. At aggressive sila. Ayun. Okay, thank you Ate mo Jay. Maraming salamat. Ayan. Hello CY. Hi, Miss Joey. Good evening. Or good morning. Ayan, good morning. Hello. Ayan. Kamusta po? Nakikichismis lang about dun sa issue ni Banat Bay. Kasi nagulat ako. Parang hindi kasi ako nakakapanood ng live kasi super busy. Una kasi akong subscriber ni Banat Bay. So, gusto ko yung pagiging articulate niya at saka pambabanat niya sa mga opposing na DDS or yung mga nambabash sa mga Duterte. Tapos, nung nag-subscribe ako sa'yo, napanood kita, mas malala ka pala. Mang-bash. Mang-banat. I mean, mura, di ba? Kaso, dumating kayo dun sa point nung election na you have to choose. Kung susuportahan mo ba si Aimee. Syempre tawag sa kanya mangga kasi. Ang dating, ginagamit lang yung mga Duterte, especially si BP Sara. Pero kasi, yung POV niya at saka ikaw is magkaiba. And hindi mo pwedeng i-instill. Dati pa naman yun. Ang tawag dito, dati pa naman yun. In fact, inakyat ako dati ni Banat Bay sa live ko eh. Parang sasabi niya sa akin na, Joey, huwag kang masyadong dyan kay Aimee, gano'n. Hindi ko kasi, for me kasi, hindi ko kasi, wala akong same resentment na kagaya nung iba kay Aimee. Simply because, si PRRD kasi, nung napunta siya sa national stage, si Aimee talaga yung sinasabi niya na, siya lang kasi yung tumulong sa kanya na national candidate sa Ilocos. Kasi wala silang governor, walang congressman, walang mayor, di ba? Si Aimee yung... Oo. So ngayon, si PRRD, ang impression ko is that si PRRD talagang okay talaga sa kanya kumbaga nakikita niya talaga yung, may value sa kanya si Sen Aimee. And then, also, Inday was endorsed by Aimee in 2019, tapos kumbaga parang marami silang kinembot, sinasabi naman nila publicly na friends sila and things like that, ganyan. So parang for me, hindi even yung even yung mga parang nung mga times na marami rin akong criticisms kay Aimee and things like that, ganyan. Kahit nung mga time na yon, kumbaga parang ang sa akin, it was really more of, tingnan natin kung anong gagawin niya, tingnan natin kung anong pwede niyang i-offer sa table, ganyan. Pero hindi ako yung, hindi nga ako yung kagaya ng iba na yung galit na galit, gano'n. Kasi hindi ko rin maintindihan kung bakit, despite the fact na daming galit na galit kay Aimee, hindi ko rin maintindihan kung bakit okay pa rin siya dun sa kay Inday at saka kay PRRD, 'di ba? Kasi si Miss Joey, isa lang kasi na ko diyan, more than a political ally, si Aimee kay Sara. I think they were friends talaga. Ayun nga, magkaibigan sila. Sabi rin naman ni Attorney Harry Roque, nakita daw niya yung dalawa at mukhang magkaibigan talaga sila. Nasabi niya, napanood ko yung vlog niya nung isang araw nung after nung event sa Hague, after nung 31, may vlog siya, tapos parang nagkwento siya ng behind the scenes. So sabi niya na, nakita niyo yung dalawa, mukhang magkaibigan naman talaga silang dalawa. So ngayon, nasa akin, Opo, Miss Joey, ay sorry, sige po. Yung sa akin, ang pinaka-best na way para i-approach si Senator Aimee is kung ano yung nakikitang value nila PRRD at saka ni Inday sa kanya. Kung nakikita nila na may gamit siya, di may gamit siya. Kung nakikita nila na parang, yun, wala, hindi na siya, di wala, di ba? Ganon. Ngayon, whether or not kung kunwari si Aimee, of course, meron siyang agenda. I think she wanted to win the election, kaya siya nagpa-endorse dito kay Inday Sara at saka kay PRRD nung October nagpa-endorse si Aimee, pagkatapos nagpa-endorse siya nung March nito kay Inday. Ngayon, Inday and PRRD can very well not endorse them. 'Di ba? And kung gano'n ang mangyayari, hindi ko siya iboboto. Ganun kasi kung hindi siya i-endorse ni PRRD at saka ni Inday, hindi ko siya iboboto. Kaso nga lang in-endorse. Ano gagawin ko? Hindi, at saka ang tapang din ng sikmura niya kasi alam ni Aimee yung dadat na niya sa The Hague. Alam niya na galit yung mga tao
Oo. 50-50 galit sa kanya or 50-50 na, sige na, okay na din yan kasi okay naman kay Sarah. Tapos nandun Mm. pa si Maharlika, tapos nandun pa si Roque. The fact na Mm. nagpunta siya doon, ready siya sa magiging para magiging Consequence. Parang feeling consequence. ko ano naman yan, eh, parang ano na yan, time tested na rin kasi yan si Amy kasi siyempre yung pandaraot na naranasan niya sa pagiging Marcos. Yung mga ganyan-ganyan feeling ko ano na sa kanya yan, kayang-kaya niya na yan. Kumbaga parang feeling ko parang meron na siyang built-in na ano na Kakapalan ng mukha. kakapalan ng mukha na hindi Mahaba siya na. oo, yung hindi na siya basta-basta maaapektuhan dun sa mga bashing-bashing na ganyan, ayun. Pero yung sa akin lang doon, sana si Byron. Gusto ko talaga si Byron. I'm parang follower niya talaga ako. Hindi ko siya ipagpapalit. Pero sa akin kasi, in times like this na kailangan nila ng kakampi and si Amy Mm. nag-exert ng effort kahit Mm. na kasi doon sa pagkakasabi niya na makakatulong si Amy. Doon kasi sa napanood ko kanina, sabi niya, makakatulong daw si Amy para mapauwi si PRRD. Tapos tinanong si Sarah doon sa ano niya, sa The Hague, may tinulong ba si Amy? Sabi niya wala naman. Nag-usap lang sila ng ano and hindi ko alam yung pinag-usapan. So, pinapalabas nyo na isa si Amy sa mga makakapagpalaya kay PRRD, which is sinabi naman ni Sarah na wala naman siyang nasabi or naitulong sa pagpapalaya kay PRRD. Hindi naman Kasi sinabi ni Sarah na wala siyang naitulong, eh. Hindi naman yun yung tanong kay Sarah, eh. Ang tanong kay yun Sarah, ano yung role niya sa kaso? Sinabi ni Inday, wala. wala. Opo. Sa kaso Ayun. yun, sa kaso. Pero Iba yung ganun kaso. yung Oo. pinapalabas niya. Mm. Kasi divided na nga yung heart ng mga followers, supporters ni Inday about Amy. Tapos yung mga vloggers, makikita nila yung mga vloggers na hindi rin sila magkasundo. Ano Well, yung actually, it's mafe-feel fine. ng mga followers, 'di ba? Sa totoo lang, Siwi, sa totoo lang, it's fine. Kung kunwari, ang tawag dito, si Banat Bay, jumpy siya kay Amy, ganyan-ganyan. Ako, hindi ganun yung view ko, ganyan-ganyan. Walang problema. We can both exist na ganun. Wala namang problema yun. In fact, okay nga yun na parang merong mga tao na mataas masyado yung guard kay Amy, ganyan-ganyan. Yung ako, iba yung approach ko dito, ganito yung approach ko, kineme-kineme, ganyan-ganyan. So, you can see different way on how to approach things. I don't think merong ganong problem. Magkakaroon tayo ng problem pagka i-splice mo yung video ko, tapos palalabasin mo na dinedebunk ako ni Inday. Doon tayo magkakaroon ng problema. Yun nga, kaya nga nagulat ako. Sabi ko, ever since naman, ang tono lagi ni Miss Joey is, susuportahan ko si Inday kahit si Ivy pa yan. Kasi wala tayong magagawa eh. Sinusuportahan niya. But it doesn't mean na love mo na si Ivy. Maniniwala ka na kay Ivy. Hindi pa rin naman nakababa yung guard mo. Pero, the fact na kailangan natin ng kakampi, kailangan natin ng someone na tutulong. Bakit kailangan? Hindi kasi nila matanggap na matalino si Amy. Na only Amy can actually do what she did dun sa Foreign Relation Committee. Ganon. Kasi she's the one who actually propounded yung mga difficult questions. Siya yung nag-handle nung committee hearing simply because siya yung chairperson. Pero ibig ko sabihin, Alan Peter Cayetano, hindi rin naman member lang rin naman siya doon, hindi naman siya yung chairperson doon. Pero nag-ask rin si Alan Peter Cayetano ng magagandang question. Sino yung ibang aasahan to do that, 'di ba? Feeling ko ba yun yung parang nagiging issue sa kanila na hindi nila kasi ma-recognize yung mga ganung bagay. Sabi ko nga, sa akin, Diyos ko po, walang problema yan. Ang problema natin kasi dito, pagka kunwari, poproblemahin yung content ko, 'di ba? O di syempre, pagka pinoblema yung content ko, ranaktan ko kayo, 'di ba? Kasi wala naman akong nakikita, Miss Joey, na problema dun sa pag-support natin kay Amy. Although hindi ko na naman siya binoto. Pero wala naman kasi akong problema sa pag-support at pag-endorse mo or nila Miss Sass kasi nga kailangan ng +2 and nanggaling kay BP Sara. Ang tanong ko lang sa kanya is, bakit mo i-instill yung point of view mo kay Miss Joey to the point na kailangan mo pa siyang i-call out? For what? Okay, to the point na matatawa ka pa, hindi mo lang pala Yes. naiintindihan yung sinasabi ni Inday, 'di ba? Ayun. Anyway, yun na nga. Yun, sinabi naman ni Banat, hindi daw niya ako inaaway. So, okay na yun, 'di ba? O di hindi mo ako inaaway, di mo lang naintindihan yung sinasabi mo. Di goods tayo, 'di ba? Ayun. So, yun lang naman yun. Yun lang kasi nagulat talaga. Ay, meron palang feud na nagaganap. Kasi, ever since naman, clear ka naman dun sa sinasabi mo na, kasi tinatawag siya manggagamit. Pero kasi hindi nila, minsan kasi ganun tayo eh. Minsan akala natin nagbibigay tayo ng nagbibigay. Teka, address ko lang to sabi ni Rolls Royce. Kung may mali si Banat, pwede mo din naman i-call out intelligently, hindi yung rabid dog mode kaagad. Kinontent ako, publicly, Rolls Royce.
nagsagot ako intelligently. Okay? Nagsagot ako intelligently. Ano yung sinasabi mong rabid dog mode agad? Dahil sinagot ko intelligently at napahiya siya doon sa sagot ko, yung ba yun? 'Di ba? Ang problema, nung kinontent niyo ako, pinagmukha niyo akong tanga doon. Pagkatapos nung sumagot ako intelligently at hindi naman ako ni-replyan intelligently, biglang ako yung rabid mode? Tigil-tigilan mo ako, Rolls Royce. Diyos ko. Tsaka for sure, hindi lang ikaw yung kahit sa PH update, ganyan din naman kay Amy. Bakit hindi niya kino-call out? Oo, hindi naman, wala Oh, akong pakialam. Stand yun ni PH diba? update eh. O Diba? kahit yung third floor studio, bakit hindi niya kino-call out? Alamin kasi meron tayong different point of view na hindi mo pwedeng instill sa tao. And sana i-respect nila yun kasi may mga followers tayo, may mga followers kayo, subscriber kayo na nakikinig tapos biglang ano ba? Ano ba to sila? Ba't sila nag-aaway sa ganun? Make up your mind kung suportahan niyo yung Duterte, dapat suportahan niyo din kung sino yung dala nila. Well, if they do not want to, it's also their right. Hindi, wala na rin tayong magagawa doon, CY. It's not for me to push it on them. And wala nga problem yun. So, iba-iba tayo. Kung ganun sila. Kung ganito ako. Wala nga problema eh. Magkakaroon tayo ng problema kung mag-splice kayo ng video tapos ikakabit nyo doon sa video na unrelated. Yun yung problem dito. Ayun. So, yun lang naman yun. So, anyway, CY, I think we just have to let this go. Kasi sinabi naman ni Banat na hindi naman daw niya ako tinitira. Ganun. So, ang sa akin lang naman, di mo ako tinitira. The next time, huwag mong gamitin yung materials ko. Tsaka Yun the lang fact naman. na ginamit niya yun, nireactionan niya, meron siyang gustong iparating. Pero hindi niya lang dinirect kasi ayaw niya siguro na palakihin yung issue. But the fact na nireactionan niya yun, meron siyang gustong palabasin. Na somehow gusto niya iparealize siguro sa'yo na wala naman Kaya talagang tulong si kaya Amy. kaya nga, yun yung sinasabi ko. So, sinasabi niya na ayaw niya akong awayin. Hindi naman daw niya ako inaaway. Kaya nga, I'm just taking it as hindi niya naiintindihan yung pinost niya. So, yun na yun. Okay na yun, CY. Tama na. Hayaan na natin yan. Ayun. Sige po, Miss Joey. Thank you. Okay, sige. Thank you. Ayan. Ayan. Hello, Carlo. Hello, Carlo. Andiyan ka ba, Carlo? Hey, Miss Joey. Ay, ayan. Nalaglag ka kanina. Anyari? Nag-drive ako, sorry. Hello, Stas. Nandito na ang ating ka-moisture. Hi, Miss Ka-Moisture. Hello mga ka-moisture, magandang gabi, magandang umaga pala sa inyong lahat. Ito, fresh na naman, kagigising ko lang. Binayaran ka na ng Facebook. Ha? Binayaran ka na ng Facebook. Hindi siya babayaran ng Facebook. Hindi ka babayaran yan. Paano ka babayaran? Wala ka namang maapilahan. May nagmenok na yan. Yun na lang yun. Sa lahat ng may pera, may magnenenok. Mhm. Sa halagang Ayun. 2,000. Ayun lang, Miss Joey. Naputol kanina nag-drive ako, sorry. Yung point ko naman, nasabi na halos ng mga, nakaraan sa akin. And also, hindi ko na-greet si, akit sana ako nung one time ng birthday ni BP. Mhm. Hindi ko na-greet. So, belated happy birthday to our Vice President, Sarah, and to Miss Ka-Moisture. Mhm. Okay, anyway. Meron ka ba gustong ibang i-share? Or para mabigyan na rin natin ng akala ko meron ka pang ihahabol kasi naputol ka kanina sa Oh. nalaglag kayo. Yun lang. And then, yun nga, nasabi mo na lahat. So, kaya bababa na ako, Miss Joey, para may time para sa iba. Bye, guys. Okay. Okay, sige, Belated sige. happy birthday din pala belated happy birthday, Tatay Amik. Oo, magka-birthday sila ni Inday. Ayan. Ayan. Okay. Bye-bye. Okay, thank you, Carlo. Ingat ka. Okay, bye-bye. Ayan. Hello, Wadab. Hello. Ayan. Anyway, good afternoon sa ating lahat. Ang sa akin lang naman, magbigay lang ako ng sarili kong side dito sa issue na ni Amy Marcos. Ang sa akin lang kasi kay Amy Marcos, meron kasing kasabihan. I-share ko lang, which is everybody knows, alam na ito lahat, na sa politics, there's no permanent friends, only permanent allies, also known as mangga. Sorry, that's parang ganun lang yun. So everybody is mangga sa politics. Kaya nga addition hindi subtraction. Hindi subtraction. So at saka nakita naman natin yung from the beginning, it was Amy who initiated yung magkaroon ng maging ally or mag-unite yung dalawang big names, which is Duterte and Marcos, kasi alam ni Amy na kailangan niya yung Mindanao at saka Visayan votes. Mhm. So she needs the Dutertes and si Sara, kasi alam niya si Sara is way ahead. Kaya nga sabi nga ni Amy na on the back na yung posisyon ng presidente kung tatakbo siyang presidente. Kaya gusto niya sana na maging katambal niya gawin niyang vice president si Antong, yung kapatid niya. Kasi ang isa sa intention talaga ni Amy, the way I see it, is
kailangan niya protektahan yung pangalan ng Marcos, yung legacy, kung quote unquote ng Marcos, na protektahan niya kasi siya yung panganay. And then at the same time, si BBM ay dinala niya yung pangalang Marcos. Sa pamilya nila, si BBM lang yung nagdala ng apelyidong Marcos. On top of that, pangalan pa ng papa nila, Ferdinand pa yung tangay. So talagang protektahan niya. Kaya nga very skillful yung pagmaniobra niya sa ginagawa nito. Pero hindi naman siguro itong mga Duterte, ang mga Duterte naman, alam na nila yon, yung ano. Okay, go ahead. Teka lang Wadaba, sabi niya, question, bakit ang ginamit na word is collaborating instead na talagang conversation lang? Because collaboration already happened long time ago. Pagkatapos nag-usap sila doon, talaga naman nagko-collaborate sila. Ledjack, okay. Yeah. Anyway, I'll just continue sa sa thought ko. Yung side ko sa pag-intindi sa reason bakit yung si Amy, yung the way I see it. Kasi yung isa sa yung issue ng itong mangga-mangga or double legend, whatever. So ang isa pa sa ginawa ni yung mga ginagawa pag-endorse ni Sara kay Amy is more on strategic yun. Yung niya, yung endorsement niya. Kasi alam niya, kasi nakahang pa yung impeachment, hindi pa niya makikita yung yung number. Kasi we have to accept na ang impeachment is it's a numbers game. Hindi yan sa yung sinasabi na ni Ping Lacson, we have to see the ebidensya and all those BS. Tingin ko kasi nangyari na yan sa States, dito sa States, kasi si Donald Trump was impeached twice doon sa yung dominated lower house ng mga Democrats. Pero pag akyat doon sa Senate, which is ang nandoon naman ni Republican, maski gaano karaming ebidensya na ipakita noong ni Trump, ng kalaban ni Trump, yung sa Democrats, na ano pa rin siya, na na-acquit. So it's a numbers game. So kaya yung na yun, so yun yung ginawa ni Sara. The way I see it, okay? Ako from Davao, and we are, kumbaga, I will consider myself parang cult na sa mga Duterte. But so ngayon, ang si Sara, nakita niyang nakahang pa siya, hindi masyadong siya, yung doon sa dalawa, na si Bato at saka si Bong. So ang nakita niya is kailangan ko na makita niyang nagtawag ng hearing si Amy, doon niya nakita na yung meron akong yung sorry for the word, parang may pakinabang din ito sa akin kasi nakita niya doon how din pagdala ni pero sa akin na my own nakulangan pa rin ako doon sa ginawa ni Amy doon kasi very soft siya, parang iniiwas pa rin niya, meron siyang something na he has to yung parang nilalayo niya si Bong, which is all of us knows na yung mga secretary is alter ego, meaning kung whatever sabihin ng yun talaga yung sinasabi rin ng presidente kasi alter ego. So in other words, if I understand it correctly, walang push si Amy doon ng sinabi ni Remulla, yung justice, na siya yung nag-utos. Yun na yun sana yun na yung door to open up na more questions will come up na ikaw. So ibig sabihin pala niyan si BBM ang niyan, galing kay BBM, all those things dapat na open up, pero hindi siya nag-stop doon. At saka nagbabat in si Remulla. So yun, talagang nakita ko very soft siya doon. So it's okay. Pero the thing is, ngayon, fast forward, parang at least napapakinabangan yung whatever report or nakuha ni Amy doon sa hearing niya na magamit doon sa kaso ni. And anyway, Wadab, lang sasagutin ko lang si Leja ka. Kasi sabi niya, question, bakit ginamit yung word na collaborating instead of talagang conversation lang? Kasi nga nagko-collaborate naman talaga si Kaufman at saka si Amy. Ito yung teka, natin. Ayan. Ito yung defense challenge with respect to jurisdiction na sinubmit ni Kaufman. Ito yung submission niya sa ICC. So ayan yon, okay. Punta tayo page 20. Sa page Hindi 20. Hindi naman Kaufman yan. Dov Jacobs. Pero sa team ni Pareho sila, Jacobs and defense, Kaufman. Pero si ayan. Dov Jacobs nagsulat yan. Nagsulat nito, ayan. Alam po paano siya magsulat. Okay, may panood ko ng mga episodes na pinag-uusapan niyo siya. So dito, sa page 20 nito, ayan reference nila yung ay, teka, hindi ito. Wait. 20. Ayan, ito. Page 37 pala. I'm so sorry. Ayan.
Page 37, ayan. Video first hearing of the Senate of the Republic of the Philippines Committee on Foreign Relations shared by Senator Amy Marcos, 20 March 2025. Ayan. So, hindi ko gets kung bakit allergic na allergic kayo sa salitang collaboration. Ganon. Ang role sa kaso, okay, ang role sa case, iba yon doon sa ibang role niya of different capacity. Diyos ko po naman. Hindi ko mag-gets kung bakit parang napaka-imposibleng mangyari sa inyo na mag-usap. Eh, ito nga, nagkagamitan na nga ng mga materials Ayun. Kasi nakita kasi ni ni Kaufman na yung very important na yung material yung nakuha niya from Oo. IME. So that's a very crucial yan. That's parang it's something na it will help yung kaso ni Sinasign ba nila to? Ayan, dalawa sila. Nicholas Kaufman and okay. Dalawa sila nag-sign. Ayun. yung mga Ayun, so hindi ko gets bakit nagpanting yung tenga nyo sa collaboration? 'Di ba? ang isa kasi sa problema nakita ko dito sa mga nag-ano dito kay Amy, yung bang gumagawa sila ng mga story kay Amy, whatever na mga nila. Sa tingin ko lang it's just a noise, Hindi doesn't really make any sa case ni Duterte. Pero itong mga nangyari ngayon kay Amy, malaking tulong yan doon sa case ni Tatay Digong. On top of that, malaki din yang tulong si Amy mismo, malaki din siyang tulong doon sa case o sa drama, sa impeachment drama ni BP Sara. So those are things na dapat intindihin ng mga mangga or yung mga gumagawa ng noise na mga parang lang. Those sa akin So kailangan sana Sabi ni Ledjap, paano naman sinagot ni VP Sara about sa role ni Amy? Okay, ang question, role sa case. Ano po ang role ni Amy sa case ni PRRD? Ang sagot, wala. Okay? Wala naman talaga dahil hindi naman hindi naman part ng defense si Senator Amy. She doesn't make any decision on what course to take doon sa kaso. Hindi siya part. Hindi talaga siya part. correct. Ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka part ng kaso, hindi ibig sabihin that you are not cooperating in other capacity. Yeah. 'Di ba? Kasi kunwari yung result nung foreign relations findings niya, Committee on Foreign Relations findings, yung mga resulta nun, kapag binigay naman niya yon sa mga abogado kay Kaufman or kay sa legal team ni PRRD, she doesn't have any control kung paano gagamitin yun ng mga abogado. So ibig sabihin wala pang role. Taga-abot lang siya ng whatever it is na merong ganyan. Ito yung nakita ko, ito yung ganyan. Hindi natin alam. Baka po pwede rin namang magtanong tong mga abogado na to kay baka naman pagka nag-hearing ka ulit dyan sa abduction ni PRRD, baka naman po pwede mong makuha tong mga information na to or pwede mong maitanong ito sa mga ganito, ganyan, ineme. Pwede rin mangyari yun. Of course, yeah. Diba? It doesn't mean na may role si Amy doon sa kaso itself. Yeah. Diba? Kasi kasi siya yung bang material witness din siya ni Kaufman, the way I understand it. Then on top of that, makikita niya kung sino yung mga characters doon na nandoon na gumagawa ng hindi tama or illegally na nagpag-arrest kay and maybe Kaufman can use that one and they can call them as in witness din nila na tawagin nila, for example si Torre they can call Torre over maybe Zoom sa na siya yung na tatanungin siya anong ginawa mo. So makikita nila ni Kaufman doon yung sagot ni Torre and then magagamit nila against doon sa gobyerno ni BBM. So kaya very important yung nakuha nila yung report ni Amy. So those are the things kaya yung mga please lang yung mga antayin lang natin, let's wait and see kung ano ang magagawa sa report na i-submit na ngayon maybe ni Amy. Sabi ni sorry, Wada ba? Sabi niya, hindi ba trabaho ni Amy as committee head for foreign relation ba, if I am not mistaken? Sabi ni Sky. Ganun. Pero hindi niya trabahong makipag-usap kay, hindi niya trabahong makipag-usap kila Kaufman. Hindi na part na trabaho niya yun. Kaya, yes. Karamihan kasi din dito, Joey, marami kasing mga vloggers din, yung bang, maybe, kasi views nga, yung inadmit na nga nila, views ang kailangan nila, kaya nga yung inano ka doon. Pero on top of that, kuminsan yung mga ibang vloggers, they're just like shit stirrer or shit disturbers, parang walang meat yung nila, yung mga opinion nila. So parang lang, and then karamihan puro pa sound effects. So minsan hindi mo na maririnig yung kung ano yung sinasabi nila kasi tawa, nakata, whatever na mga. But okay, that's also Anyway, okay, na ako, mapaalam na ako kasi susundo ng mga bata. So anyway, ano tawag nito? Yung yung bang lawakan niyo lang yung yung pag-intindi niyo, yung sa kung ano ang magagawa ni Amy, bakit
bakit siya inendorso ni Inday, bakit siya pinagkapitan ni Inday, bakit siya gustong kausapin ni Tatay Digong. Isipin niyo yung mga ganung mga binitawang salita ni Tatay Digong na manahal natin. Yung si Sara na gusto natin, mahal din natin. So tingnan natin 'yon. Bakit ganun Okay. nila. Okay. Okay? So anyway, thank you very much. Thank Bye-bye. you, madam. Okay. Salamat. Ayan. Okay, Sabi ni Jiwa, hindi naman kailangan magpasalamat sa ginawa ni Amy, trabaho niya yan. Oh, wala naman nagsasabing mag-thank you ka. Wala naman nagsasabing mag-thank you ka. Wala naman pumipilit sa'yo na kailangan niyo magpasalamat. 'Di ba? Kasi sinasabi lang dito, trabaho niya yan. Pero pwedeng yung output ng trabaho niya pwedeng hindi useful. Kaso nga lang, yung output ng trabaho niya, useful. Ngayon, kung ayaw mo magpasalamat, okay lang din. Ang sinasabi lang naman namin dito, useful yung trabaho niya. Yung result ng trabaho niya, useful. Walang nagsasabi na magpasalamat ka. Walang nagsasabi dito na gustuhin mo siya, mahalin mo siya, idambana mo siya. Walang nagsasabi ng ganun. Ang sinasabi lang dito is that, nagtrabaho siya. Yun yung trabaho niya. Yung trabaho niya, she went above and beyond. Nakipag-usap pa siya kay Kaufman. Nagamit yung trabaho niya nila Kaufman and ni Dubs, ni Attorney Dubs at saka ni Attorney Kaufman. Yun. So, useful yung trabaho niya. Useful yung trabaho niya. 'Di ba? Kaya nga. Ayun, kayo lang ang nagmamahal doon, sabi ni Jiwa. Ganun. Bakit marunong ka pa sa feelings namin? Bakit marunong ka pa sa feelings namin? Meron ba nagsasabi dito, I love you, Amy? Wala ka nagsasabi dito, I love you, Amy. Bakit ba ako I'm not fully sold on Amy, pero alam ko yung value ng ginawa niya yung Senate hearing. Mm-mm. Yun yung kasi we have to move on. Nahuli na, nakidnap na, nakuha na sa PRRD, nandun na sa Dahig. The next question is, what do we do now? Kaya kung babalikan mo uli yung past, baka we can no longer put the toothpaste back into the tube. So the moment right now is to actually explore all pathways in order to minimize more toothpaste from getting out of the tube. Ginawa ni Amy yung hearing. Anong ginagawa ko yun? Sabi ko talaga, ay puta, ang dami ng material. Di ba pinag-usapan natin to, Joey? Yeah. Ang daming materials na sa The Hague. Oo. Edi kung hindi ginawa yun ni Amy, ano gagamitin yung materials? True. Ano gagamitin yung materials? Yun lang ang tanong, ano gagamitin yung materials? O magagamit yung ba materials sa korte? Yung pagsigaw-sigaw nyo dyan? Next, we have different layers of battles, ha? You have legal, you have political. So, kailangan nyo cover all fronts. Yung kabilangan, nagkakaroon ng mga maduming tactical alliances, tapos kung hindi mo gagawin, talo ka doon. Talo ka doon. Strategically, talo ka doon. Wala kang tactical alliance. Ano, ikaw lang? True. In any battle, the most organized wins. And part of organization is tactical alliances. Next, hindi na to hindi ba kayo naglaro ng Chinese garter? Or hindi ba Chinese garter? Hindi ba kayo naglaro, ang pinapagandang may tactical alliance ay ang larong patintero. Hindi ba kayo naglaro ng patintero kung paano ang tactical alliance? Correct. Kung hindi patintero, tumbang preso, di ba? Lahat naman kayo doon magkakalaban. Tumbang preso, oo. Pero may tactical alliance doon, di ba? Oo, correct. Oo. Na parang, dapat, kayong magalit-galitan, pero Bex, hindi tayo pwedeng magalit-galitan lang forever. This is a game of brains, not of emotions. So, ngayon, hindi ba? So, ngayon, may na-produce si Atengbang na valuable material, o di gumanyan ka, okay, but, file your doubt in the back burner para you will not be caught off guard kung si Amy man ay may mga masamang balak. Ganun naman lahat. Bakla ko, ikaw ba niloko ka ng jowa mo? Di ba? Mamahalin mo ulit. Pero you will put at the back of your head na ang inang to sandali lang. I-reset mo yan para sa tamang away. Para pag nandun ka sa tamang away at nilabas mo yung nandito sa likod ng isip mo, ay, drama to. Saka hindi ka maka-caught off guard na bigla sabihan ka ng jowa mo,
Han, meron kaming company meeting. Company meeting? Sunday? So what actually drives you to do that? Because meron ka na sa back of your head na doubt. And that actually saves you from na parang, company meeting, ihatid kita. Sige, yung pala nandun ka lang pala, wina-watch mo lang pala kung sino yung mga kasama. Oo, sige, hatid na kita. Ganon, di ba? Sige, hatid na kita. Tapos pag hindi nagpahatid, hindi na, meron itong mga masamang balak sa buhay. Ganon lang yan, mga friends, no? Ganyan lang mga friends yan. Nobody is telling you to actually remove your doubt on Aimee. Ako meron akong doubt kay Aimee. Pero nakikita ko yung magagandang ginagawa niya, di ba? Ngayon, parang you need to accumulate more than the points for me in order for me to remove the doubt. But it will always be there, di ba? Sabi nga nila na, ganun talaga ako. And that's just me as a person, no? So, ayun, may nagawang maganda naman to si Atembang. Nakita naman natin yung hearing, talagang bongga-bongga, super bongga. Hindi ba? Yung kaganapan, magagamit ito magagamit ito ng mga abogado ng PRRD. Edi, Kari na, hindi mo na kailangan mahalin si Aimee. Correct. Hindi mo kailangan magpasalamat, magmahal. Hindi mo kailangan ng mga extraneous na mga feelings. Diba? Leave your feelings out of it. This is a battle of brains, not of emotions, no? Hindi to battle to ng emotions. Kung hindi gawin ni Aimee yun, anong gagamitin yung ebidensya? Na meron nga. Na gano'n nga na meron yung gano'n sa buwatan. Yun, under oath yun, ha? Under oath lahat yun. So that is a very useful evidence. Dahil yun yung mga sinabi nila. You might use yung mga sinasabi nila sa media, yung mga ganyan, pero always remember that when the court asks them to testify, they can always deny it. Hindi naman under oath yung mga sinasabi nila. Yung mga media materials, yung mga interview sa it will have to go through certain level of verification pero nga kasi ito dahil under oath siya, mas mataas yung probative value niya pagdating sa korte. Ngayon, sabi, she didn't do anything on 12-hour saga. Tapos na nga yun eh. Balik-balikan mo yan. And then, ilagay mo yan put it in the back of your head na doubtful pa rin ako kay Aimee kasi wala siyang ginawa ng 12-hour saga. Nobody's telling you to remove it from your head. Ang pinag-uusapan natin dito, kung ano yung usefulness ng hearing. Can't you actually have a better appreciation of everything that happened? Hindi mo ma-appreciate na walang ginawa si Aimee within the 12-hour saga. Check! Okay. Bad point ka dyan sa akin, Aimee. Pwede mong ganyan, bad point ka sa akin dyan, Aimee. Hindi ba pwedeng sabihin mo na, nagawa naman yung Senate investigation. May mga magagamit na material. Okay, checkpoint ka dyan sa akin, Aimee, pero hindi ko pa rin makakalimutan na wala kang ginawa ng 12 hours sa akin. Hindi nyo ba pwedeng pagsabayin yung dalawang yon? Dahil kung hindi nyo pwedeng pagsabayin yung dalawang yon, alam nyo kung anong problema ninyo? You have a problem in the head because a healthy brain can actually hold several thoughts at the same time and appreciate the same thing. That is what you call an opposable brain. Opposable. Joey, spell opposable. Opposable thumb. You have opposable brain and opposable thumb. O-P-P-O-S-A-B-L-E. Ibig sabihin, you can hold these different thoughts. Bakla, wala kang mahanap na tao na pure. People will always have contradictions. Everyone, even PRRD, if you don't see the contradictions in a person, you are blinded by blind loyalty. Ganun kasimple yan. That's why you have to appreciate everyone in their wholeness, di ba? Na, naku, itong si Sas, bungangera. Pak! Di ba? Pwede mo naman pagsabihin yung si Sas, bungangera, pero si Sas din naman. Pero moist. Pero moist. Diba? Di ba pwede mo pagsabay-sabayin ang iba't ibang bagay na yon dahil wala pong tao na isang cardboard. Naintindihan nyo? Ha? Your appreciation is a cardboard representation of a person. That is actually the kind of thinking of a child. Ang child ganyan eh. Masama ka sa kanya, mabuti ka sa kanya. Masama ka sa kanya, mabuti ka sa kanya. That is actually your child brain talking. And a normal, healthy adult brain actually have different catalogs in their brain about the person. Kaya, kung healthy ka, hindi ka basta-bastang, ito masama ka kasi ginawa mo yun, ayoko na sa'yo.
Mm. You will appreciate the entirety of the person, the situation, and the person in order for you to have a better judgment. Walang magko-contradict sa'yo. I don't think anyone here will contradict you na minus na walang ginawa si Amy Marcos within the 12-hour saga. Meron ba dito? Ikaw ba, Joey? Do you actually, aapila ka ba sa barangay? Sa hinaing Wala. na yun ng mga tao? Wala naman talaga siya dun eh. Kaya nga, wala naman talaga siya ginawa. Wala naman talaga siya ginawa in the 12 hours. O, Mhm. edi minus point ka sa akin, Amy. Wala kang Correct. ginawa in the Actually, 12 hours. nung sinasabi nga nila sa akin yan, ang ano ko kasi, ang reaction ko, I know a story. Kaso nga lang, it's not for me to tell. It's not for me to say yung story na yon. Nung ano yung ginagawa ni Amy nung time na yon, ganyan-ganyan. Well, I heard the story, but it's not for me to talk about it. Hayaan na lang natin. Kasi kung si Amy, tinatanong siya ng madlang people kung anong ginawa niya ng mga panahon na yun, ayaw sumagot, bakit ako sasagot? Diba? Yeah. Kasi you can always, you can always retrace back and forever. Pero nga, dapat meron kang goal while you are retracing the steps. Ano yung goal mo? You retrace your step backwards in order for you to move forward. Pero kung ginagawa mo, nagsi-self-loop ka, hindi ginawa mo kasi to, hindi ginawa mo kasi to, hindi ginawa mo kasi to. Parang Bakla. toxic na jowa, ano? Oo, hindi ka na makaka-move forward on. You retrace back what happened backwards in order for you to know how to move forward. So ngayon, kung retrace pa ka ng retrace back dun sa walang ginawa si Amy ng 12-hour saga, bakla, you will lose what's in front of you. And what is in front of you is that the Senate hearing, whether we like Amy or not, actually led to useful evidence that the lawyers of PRRD are using right now. And if you cannot see that, there's a problem with your appreciation of facts. Remember, you are just being asked to appreciate facts. You are not being asked to love Amy Marcos. Love Amy, correct. Wala nagsasabi sa inyo na sambahin nyo, mahalin ninyo, gawin yung jowa. Wala man nagsasabi na gano'n. Diba? Ayan. Ano yun sabi? Di ba sabi ni Direk Daryl kung bakit wala si Sen Amy that time? Ano yung sinabi niya? Actually, wala na akong pakialam doon kung nasan si Amy or nasan si Amy at that time. So the fact is there. You're not there. You are not saying anything within the 12-hour saga. Minus ka sa akin doon, Amy. Pero, nakita ko naman ng Amy ang iyong pakitang gila sa Senate hearing, no? Na talagang dinala mo talaga yung Senate hearing. You actually produce really good hearing. The materials were spotless, slam dunk evidence, and Chorvanesca Eclavu. Hindi ba? So, pwede minus sa akin sa Amy doon sa 12-hour saga. Pwede rin plus point siya sa akin doon sa Senate hearing. Those two doesn't mean that those two can actually coexist in my brain at the same time. Hindi siya mutually exclusive na if you have It's to not believe mutually it, exclusive. it doesn't Oo. negate the other. Kung walang ginawa mas maluloka ako. Kung wala ka nang ginawa, Amy, ng 12 hours sa habang inuhuli si PRD, tapos wala ka rin ginawa sa Senado, hindi mo rin ginawa yung Senate investigation. Mas nakakaloka yun. Oo. Totoo. Siguro, baka napauwi ako ng Pilipinas para sa bunutan si Amy Marcos. True. Nagigets niyo ba? Parang ganito lang yan eh. Niloko ka na ng jowa mo. Tapos, tapos batugan pa siya sa bahay. Mas nakakaloka yun, be. Correct. Parang nangyari doon sa influencer. Manloloko ka na nga. Wala ka pang ganap. Oo. Ako pag gumagastos sa'yo, yun ang mas nakakaloka. Ang pangit mo ba? Ang pangit mo ba? Parang naman kasi si Meiko, asawa na pala niya yun, pinakasalan pala niya. Ay, yung mas nakakaloka. Diba? Yun ang mas nakakaloka. Pero aminin nyo, diba? Halimbawa, yung jowa nyo, nagloko. Pero yung jowa mo rin, bongga rin sa bahay. Alam mo yun, lahat yung ibang responsibilities niya, nagagampanan niya ng bonggang-bongga. Oo. Are you not going to weigh those two things differently? Magkaprangkahan tayo. Kung yung jowa mo nagloko, tapos wala nang ganap sa buhay, versus na may jowa ka, nagloko, pero lahat ng responsibilities niya nagagampanan niya. Nagawa niya. Oo. Don't you see In the real, oo. In real life, how are you going to appreciate it, 'di ba? How are you going to kaya nga 'di ba yung ibang mga family na nagtataka kayo na yung tatay babaero or ganyan pero hindi iniiwanan ng asawa kasi nga responsable sa ibang mga aspect ng family life nila. Oo, diba? hindi na siya responsable na isa lang dapat ang kakantutan niya.
Oo. Pero sa lahat ng bagay, responsable siya. Responsable. He's not remiss of his duties to his children. He's not remiss of being a provider. Because a person has different roles in our lives. So, ganun lang kasimple yan. Kaya you can always say na si Amy ay imbyer na kayo kay Amy dahil wala siyang ginawa noong 12 years saga. Si Amy ay ginamit ni si Sarah, while also saying, well, Amy's Senate hearing was actually spectacular, which is actually spectacular. Anong gagawin natin doon? Diyos me. Ayun. Ayun lang. So, yun. Okay, anyway, JV, hello? Pagsalitaan natin si JV. Hello, JV. Hi. Wala kang sound, JV. Hello, JV. Ayan, tumutunog-tunog ka na. Hello, JV. Apo, ayan. Malinaw na ako, Ma'am Joey. Ayan, malinaw ka na. Opo, hello po sa inyo ni Ma'am Sas. Ayan. Nakikilang Go to, ka na, Ma'am. te. Oo, gusto ko lang i-express, not to instigate, you know, anything or insinuate anything anymore kasi masyado ng toxic yung environment ng mga DDS supporters. So gusto ko lang i-share and sana mapakinggan din ng mga listeners no ngayon na yung ibang DDS vloggers na sobra naman din yung pag-brag na they are hardcore supporters. Eh, alam naman na yun ng lahat eh. Kaya lang, nag-unsubscribe na nga po ako sa ibang vloggers kasi I got tired of the rants. Every day na merong notification na meron silang uploaded videos. So I keep to watch everyone. Parang napagod na lang din ako sa mga rants nila every day. Tapos na yung eleksyon, nanalo na si Amy. Bakit si Amy pa din? Tapos to call out on you dahil siguro hindi nila naipanalo yung mga kinakampanya nila. Pero there's no point crying over a spilled coffee. So let's all move on. So nag-unsubscribe na ako kasi ayoko na rin matoxic, ayoko na ma-stress. Sa inyo na lang talaga ako ni Ma'am Sas na natutuwang makinig because the conversations are so intelligent. I've been learning a lot of topics and terminologies. Plus, sobrang saya ng tawan yung dalawa. So doon na lang ako sa good vibes. And gusto ko na lang din sana ipaintindi naman dun sa iba. Yung ginawa ni Amy, masyado na siyang nakukurusify eh. Nung ginawa niyang pinagtandem niya si Bongbong and si Sarah, may choice din naman si Sarah to say no that time. So kung merong deception na binigay si Amy doon o nakita from Amy sa part na yun, sobrang haba na nung blame sa kanya hanggang ngayon. Well, in fact, yung mga nag-criticize sa kanya, na sobra na lang everyday siyang minumura, calling her names na nakakawala na rin ng respeto dun sa mga influencers. Parang hindi na kasi nakaka-inspire eh. Parang may choice naman si Amy kung ikakonduct niya yung hearing o hindi. Actually, that was really risky. Sa ginawa niya, sinabi din naman niya na she lost her family, yung marami rin siyang sinacrifice para doon. And I think, doon sa ginagawa niya ngayon, dapat vindicated na nga yung pagkakamali niya nun, if we can call it pagkakamali na maging ipag-tandem niya, ipag-pair niya yung dalawa for the presidency and vice presidency. Pero sana, ma-realize din itong mga vloggers natin na ano bang nagawa nyo din? Eh, di ba part din kayo ng campaign nun? Di ba kayo din yung mga nagdumikdik na ikampanya si BBM the time? Well, except the Banateros, no? But the others, naging part din naman kayo nun eh. Bakit kayo may chance patawarin? Bakit kayo may chance na kalimutan na lang yun? Bakit hanggang ngayon ay may pa rin tayong issue? Sana mag-focus na lang po tayo kung paano susuportahan and paano ma-exhaust lahat ng efforts to bring PRRD home. Kasi ang nangyayari, nagkakaroon na ng division between DDS supporters and that's not healthy. Sobrang nakaka-frustrate lang din po. So, yun lang, Ma'am Joey and Ma'am Sas. I'll keep on watching sa mga lives ninyo na nakaka-inspire. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, JB. Thank you sa pagkapit sa backstage, ha. Ayan. Apa, thank you. Maraming salamat, JB. Hello, Tay Amik.
Yes. Ayan, hello, Tay. Yes, magandang umaga. Magandang Si Tatay Amig nasa ano siya eh, nasa Hague siya nung 31. Yan at least dream come true for me na makaselebrate sa Inday Sara. Mm. At yun nga ang gaan ng ang gaan ng feeling nung araw na iba't ibang tao ang mga doon na speech lalo na sa kay Inday at sa kay Amy. Mm. Ang gaan ng ang gaan ng ang emosyon, ng gaan tapos yun na nga parang full of hope. Kaya tuwang-tuwa ang mga tao, tuwang-tuwa lahat ng mga audience doon. Grabe ang tao. Mm. Tapos tawag nito. Yun nga lang no ang saya ng atmosphere sa loob din. Yung tulad niyan after the event. Marami ka namang marinig na kung ano-ano na naman. Mm. Yun bang hindi ko maano ba, hindi ko yung para sa akin opinion ko lang para sa akin kung if I have given the opportunity na the perks na makasama ko lahat ng mga VIP sa isang event kung whatsoever na kung ano bang kung baga sa military pa yung 3 cardinal principle ba, what you see, what you hear, what you smell, when you live it here. Yun nga, pero then after the event dami iwan ko ba Mm. kahit kasi naano ako sa kay Inday ba na siyempre you go there to celebrate at para sa kay Tatay Digong then after dami pa ring ibas pag tapos na it comes out na doon ka lang sa loob nakipag-profesyonalan pero pag labas sa platform mo ay it comes out naman na hindi mo naman ni-respect pa rin si Inday kasi kung ano-ano pa mga hindi ko lang hindi ko nagustuhan kahit sa kay attorney Mm. yung Nakaano ka, Tay, nagkaroon ka ng chance na makahalubilo sila, wala nasa labas lang kasi masyadong mahigpit tapos hindi din naman ako nagpa-accredit na at saka hindi din naman ako yung gusto makalapit ba may picture na tapos palabas mo na feeling within the circle ka, close ka, hindi ganoon. Pero makita mo within sa kasi yung pinaka backstage hindi naman masyadong sarado tapos makita mo rin na kung anong ginagawa nila sa loob pero nandun ka lang sa labas. Pero yun lang nabigyan ako ng opportunity doon dahil yun nga talaga is na-call out ko si Inday na magka-birthday kami. Then after that, ako ang binigyan ng chance na number 1 sa queue na sa meet and greet na. Yun ang birthday gift sa'yo, no? Oo, tapos, well anyway, kung masipag ka, kaso ako, nakafocus ako kung sino nagsasalita kasi minsan kumukuha ako ng video na nagsasalita. Kasi sa side dito sa backstage dampi sa side banda, yung ibang mga hindi nagsasalita, dahil marami ding tao doon sa gilid, so magtatakbuhan ng mga tao doon kasi nandun si Doc. Ano tayo yung general feel nung 31 doon? Like, yung mga nagpupunta doon, yung mga tao, ano ba sila? Positive ba sila? Ano ba yung parang Yes, ano yung general feel ng yun nga ang general feeling is like full of hope lahat dahil sa mga kasi dati it's like dati kahit si Inday wag nagsasalita wala kang hope sa kanya, di ba? Siya mismo nagsasabi na wala na tayong magawa, nandun na, hindi na makakalabas, hindi na makakauwi, di ba? Pero nung 31 iba ang timpla ng salita na sinabi niya na guys parang nagbanggit pa siya na sasabihin ko rin sa kay PRJ na pag lumabas siya dapat may ganito uli dito sa labas. So it's like yung talaga full of hope ang ng mga tao talaga na yung iba nga nag-expect na akala nila by Monday or Tuesday magulat na lang makakalabas ganun kabilis. Oo. Pero hindi ganun.